Atensyon mga Filipino senior citizen, makinig. Universal Social Pension magiging batas bago matapos ang May 12, 2025 national and midterm election. Alamin natin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Eto, makinig kayo mga Filipino senior citizen dahil ang Universal Social Pension Bill ay atin pong aalamin kung magiging batas na ba bago matapos itong May 12, 2025 national and midterm election. Mamaya-maya atin yung aalamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay, click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So eto na, dahil usapin ngayon ang Universal Social Pension Bill sapagkat kung maalala niyo po ay labis po ang panawagan ng Senior Citizen Party List, kasama po ang ating mga ka-vlogs na mga senior citizen sa isang pagtitipon sa labas ng Senado noong mga nakaraang linggo, no, I think, ay ipasa na sa mas lalong madaling panahon itong Universal Social Pension Bill. Recap lamang tayo mga ka-vlogs, no, mga lola at lola, para sa mga nakalimot o hindi pa nakakaalam. Ang ating Universal Social Pension Bill ay aprobado na sa Kamara. 8 buwan na ang nakakaraan. At sa ngayon, nasa Senado na ito, nasa komitiba ni Senator Amy Marcos ang nasabing panukala. So yun po yung dahilan bakit nagkaroon po ng pagtitipon kamakailan ang mga senior citizen, kasama po ang Senior Citizen Party List sa pangunguna po ni Congresswoman Milagros Aquino Magsaysay, dahil sa panawagan nila na talagang ilabas na sa komitiba ni Senator Amy Marcos, isa lang nasa Senado, at nang mapagdebatihan na, mapag-usapan na sa sesyon ng Senado bago nga magtapos ang sesyon, no, sa Senado, dahil nga po dito sa kampanya for 2025 national midterm election. So, yun po yung dahilan bakit may panawagan sa Senado, dahil 8 buwan nakatulog o natutulog ang nasabing Universal Social Pension Bill sa komite ni Senator Amy Marcos. So, ang tanong ngayon, dahil sabi po ni Congresswoman Milagros Magsaysay, nakausap niya si Senate President Chis Escudero, at ang sabi naman po daw, kaya naman po daw magiging batas, no, itong Universal Social Pension Bill kapag ito ay nailabas nga po sa komitiba ni Senator Amy Marcos. Kaya maging batas bago matapos ang May 12 national midterm election. So ang tanong ngayon, kumusta? Kakayanin nga kaya? Dahil ngayon ay February 9 na tayo, o February 8 tayo ngayon, no? So ilang araw na lang, ilang buwan na lang ay nako po, national election na. So ang tanong, kakayanin bang maging batas itong Universal Social Pension Bill? Well, ang kasagutan, diretsyo na tayo, hindi po kakayanin, no? Hindi po ito magiging batas bago mag May 12 national midterm election. Hindi ito kakayanin. Ano ang dahilan? Dahil noong February 5, no? Alam nyo ba, noong February 5, nagsara na po, nagtapos na po ang sesyon ng Senado, at magbabalik po ang sesyon ng Senado, no, ngayon pang June 2, no, June 2, araw ng Lunes yan, 2025, alas 3 ng hapon. So ibig sabihin, no, matapos ang election,
hindi pa po magiging batas itong Universal Social Pension Bill. Dahil nga po, wala nang sesyon ang Senado. Nagsara na po sila dahil po busy na sila sa pangangampanya. No? Campaign period na, simula ngayong February 11, magsisimula po ang senatorial campaign period, and by March, no, sa mga local candidates naman. So wala na talaga, no? Kahit nga yung impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, hindi na ngayon hahabol dahil nagsara na po ang sesyon ng Senado. So yun ang malinaw, no? Yun ang malinaw talaga, mga senior citizen. Wala tayong aasahang approval dito sa Universal Social Pension Bill, no? Bago matapos ang national and midterm election. Sa kanang akin, dapat sana ito, no? Number one, dapat hindi ito natutulog, hindi ito nakatulog ng 8 buwan sa committee ni Senator Amy Marcos. Number one yun, dahil anong ginagawa doon sa committee ni Senator Marcos at hindi ito nailabas, hindi ito naging prioridad. Alam naman natin, no? Urgent dapat ito na panukala, no? Para sa ating mga nakakatanda. Pangalawa, mas mabuti sana, no, na kahit man lang nagkaroon ng partial session na pag-uusapan man lang itong Universal Social Pension, no, bago po nagsara ang sesyon ng Senado. Pangatlo po, no, mas mabuti talaga na kahit pa paano in-approve ito bago nga po nagsara ang sesyon, no, dahil para malaman po ng ating mga senior citizen sino ba yung bumoto para maging batas itong Universal Social Pension Bill. Sino ba sa mga senador ang hindi bumoto, no? Dahil pwede natin yung pagbabasihan, no, sa darating na election kung sino ang iboboto ng mga senador ng ating mga senior citizen, no? Dahil doon lang tayo mag-base kung sino yung sumuporta, sino yung bumoto. Yun sana, no? Mabuti sana kung ganun ang nangyari. Dahil alam nyo, napakaraming butante ng mga senior citizen. Ayon sa datos ng PSA and DSWD, nasa tinatayang 12 million ang mga senior citizen na nabubuhay po, no, sa Pilipinas, kasama na po ang nasa abroad. So, hindi naman siguro lahat dyan butante or registered voters, pero milyon-milyon din po ang botante ng ating mga senior citizen. Kaya mas mainam talaga kung sana, no, naaprobahan ito sa Senado bago po nagtapos ang sesyon noong February 5, para alam natin kung sino sa kanila ang sumuporta at sino po ang hindi sumuporta. Pero wala na tayong magawa, mga senior citizen, dahil nagsara na talaga ang sesyon ng Senado at magbabalik June 2, 2025. So let's see, tingnan natin sa pagbabalik ng kanilang sesyon ngayong June 2 kung ito ba ay magiging prioridad na ng Senado sa kanilang pagbabalik sesyon. So yun po yung pinaka-latest update, no, para alam nyo lang po na wala tayong aasahan na approval, wala tayong aasahan na progress sa Senado dito sa Universal Social Pension Bill, dahil ulitin ko, wala pong sesyon, nagsara na noong February 5, June 2 pa po magbabalik. So wag kayong maniwala sa mga sinasabi ng ibang mga nasa social media, kahit dito sa YouTube, na approve na ang Universal Social Pension Bill. Hindi po yan totoo, dahil hindi pa nga ito naisalang sa sesyon, sa agenda dyan sa sesyon ng Senado, no? So let's see on June 2 kung ito ay magiging prioridad. Kaya naman, mga senior citizen, ano po yung komento at reaction sa balitang ito? Ibahagi nyo po sa comment section na nasa baba. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto nyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po. I-click nyo ang ating join button. Maraming perks dyan, mga ka-vlogs. Be my member now. Sana naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa ayuda, programa at benepisyo ng ating mga senior citizens. At kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa
nasa baba. Huwag niyong kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari niyo ding i-like ang video na to. At kung meron pa mga katanungan, maaari niyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawan na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.